Unang nagkaroon ng uhaw ang tao. Pagkatapos, kinuha ni Adan ang kanyang igos at inilagay iyon sa mga gintong tungkod. Kumuha rin si Eva ng kanyang igos at inilagay iyon sa ibabaw ng insenso. At ang bigat ng bawat igos ay kasing bigat ng isang pakwan, sapagkat ang mga bunga sa hardin ay mas malalaki kaysa sa mga bunga sa lupang ito. Ngunit nanatiling nakatayo at nag-aayuno sina Adan at Eva sa buong gabing iyon hanggang sa mag-umaga. Pagsikat ng araw, sila ay nanalangin, at pagkatapos nilang manalangin, sinabi ni Adan kay Eva, "O Eva, halika, tayo ay pumunta sa hangganan ng hardin sa dakong timog, doon sa dakong pinanggagalingan ng ilog na nababahagi sa apat na sanga. Doon tayo mananalangin sa Allahaya at ihingi sa kanya na bigyan tayo ng tubig ng buhay upang mainom." Sapagkat hindi tinaon ng Eva, Yahawa na, pakainin tayo mula sa puno ng buhay upang hindi tayo mabuhay. Kaya't hihingin natin sa kanya na bigyan tayo ng tubig ng buhay at pawiin ang ating uhaw sa pamamagitan nito, sa halip na sa tubig mula sa lupang ito. Nang marinig ni Eva ang mga salitang ito, mula kay Adan siya ay sumang-ayon, at kapwa sila tumayo at pumunta sa timog na hangganan ng hardin, sa tabi ng ilog na may tubig na may kaunting distansya mula sa hardin. At sila ay tumayo at nanalangin sa harap ng Allahaya at hiniling sa kanya na sila'y tingnan minsan pa, na patawarin sila at ipagkaloob ang kanilang hiling. Matapos ang panalangin ito nilang dalawa, si Adan ay nanalangin ng malakas sa harap ng Allahaya, Eva, Yahawa, at nagsabi, "O Allahaya, noon ako ay nasa hardin at nakita ang tubig na dumadaloy mula sa ilalim ng puno ng buhay. Hindi ninasal ang aking puso, ni kinailangan ng aking katawan ang uminom nito. Hindi ko rin naranasan ang uhaw, sapagkat ako ay buhay, at higit pa sa kalagayan ko ngayon. Kaya't upang mabuhay, hindi ko kinailangan ng anumang pagkain ng buhay, ni uminom man ng tubig ng buhay. Ngunit ngayon, o Allahaya, ako ay patay na, ang aking laman ay tuyot sa uhaw. Bigyan mo ako ng tubig ng buhay upang ako ay makainom nito at mabuhay." Sa iyong awa, o Allahaya, Aba, Yahawa, iligtas mo ako mula sa mga salot at pagsubok na ito,
at dalhin mo ako sa ibang lupaing iba rito.